Kasi ang ganda ng presentation. Kaya lang, ikot na ako, hindi pa ako nagsisimula, umiiyak na ako. So bago po ang lahat, gusto ko magpasalamat sa ating poong may kapal, sa ating poong Lao Children, sa ating poong Biga Chico, lahat ng kabanalan, lahat ng mga santo-santa, sa aking Master J-Bet, kasi nagtiwala siya sa akin, na-invite niya ako. Alam naman natin ang temple na to, knowing ang gagaling ng mga lecturers. Ang gagaling ng mga lecturers. At sa aking master, walang sawa na pagtsatsaga sa akin. Kahit ako'y pabaling-baling. Higit po sa lahat sa inyong mga nagagapuhan. Agree ba kayo? Opo. Ay, opo, yes, sigaron. Nagagapuhan! Opo. Wapo talaga. Sa aking mga kababaihang nagkagandahan. Hindi ko natatanungin. Talaga naman kami magaganda, di ba? Okay, ang ating pong topic ay paggalang at pagmamahal ng anak sa magulang. Eh, di ba? Kapag tayo, sino mga nanay na? Okay, kakonti pa. Pero magiging nanay din yan sa amin. Sabi ng isa, uy, ikaw nanay. Mamaya pa. Okay. So, joke lang. So, yung paggalang at pagmamahal sa magulang, bakit ba kaya natin kailangan itapon to? Bakit kailangan natin pag-aralan? Normal naman na kapag nag-anak, tamang mahalin ng ating magulang. Yung tama ba? Kasi sa panahon ngayon, tayo po ay nakakalimot na mga anak, lalo na at mga yung may mga gadgets. Tayong anak, magulang, may mga magulang pa ba tayo? Okay. Napaka-palad nyo. Sabi ko na kaya yung pagkakito kasi pangit na ako. Pag umiyak ako, itutuwa ako doon sa naiyak, nag-aaral na lang. Kasi, mapalad kayo. Teka lang, commercial. May magulang pa kayo. Diba? So ako, wala na. Wala na po ako. Magulang. So next. Makikisuyo po. Hindi ako naka-rating. Okay, introduction. Sabi dito, ikalan ninyo ang inyong mga ama at ina sa kayo'y mabubuhay kayo ng matagal sa lupain ito sa inyo. Dire-diretso ko po muna, no? Sunod po, makikisuyo. Yung ano dito, paghihirap sa pagbubuntis. Madali ba magbuntis? Nandun yung naglilihi, di ba? Sa paglilihi tayong mga nanay, gusto nating makain yung ating pinilitin. So, gagawin natin, tatawagin natin si Mr. para bumili ng gusto nating halimbawa prutas. Kung bakit naman kung kailan po tayo naglihi, ang prutas ay wala. Pahahanapin natin yung ating Mr. Pero dahil mahal at gusto ng ating Mr., malusog ang ating. Kasi diba, sabi kapag hindi raw nakain, anong nangyayari? Nalalaglag. Pero kapag nautusan natin yung ating Mr., ayan na, dala-dala na yung prutas. Naamoy, tama. Naunahan ko naman ito. Naamoy niya, ayaw na. Okay, parang nakakaloko, no? Hihiling na naman ng iba. So sa paglilihi, kailangan talaga niyang ibigay. Hindi pa natatapos doon. Pag tayo naglihi. Ano pa? Yung mga amoy, di ba? Minsan yung prito, ayaw natin, sumusuka tayo. Minsan yung pabango, ayaw natin, di ba? At yung dating sexy katawan, ano nangyari? Ha? Magsusuot tayo ng maluluwag. Involved din doon ang pera. Kasi manghihirap palagi, meron pala akong magpahiram. Ayaw. So, lalaan tayo ng pera para tayo ay makabili ng damit. At habang dinadala natin sa sinasapun ay mali.
asawa nyo, ito nga pinaka pa yata ito, no? Yung pointed nose, naging, bumaka, diba? So, ang pangit na natura, yung mga kilikili, umiitim, yung lieg, umiitim, tama ba? At sa pagtulog natin, di ba, hirap na hirap tayo, di ba? Minsan, papaling-baling, ganyan po natin dinadala yung ating mga anak. Sa paghihirap, sa pagsilang, sino ba dito nag-labor na nakangiti? Meron ba? Ha? Wala, di ba? Kapag tayo nag-labor, talaga namang napakasakit. Akala ko noon, basta sumakit ang tiyan, yung nakakain lang tayo ng panis na pagkain. Hindi pala. Iba yung hirap. Lahat ay matatawag mo. At hindi yung dati mong magandang mukha. Hindi mo na ngayon maipinda habang humihilab yan. At sa panganganak natin, di ba? Minsan hindi natin ini-expect. Tayo pala yung cesarean. So anong gagawin ng ating mga magulang? Uutang dyan kahit sa bumbay, mailabas ka kayo kasi hindi niya inaasahan yan. At hindi lahat ng magulang ay successful ang panganak. Diba sabi nga, ang ating paa, nasaan? Nasa hukay habang tayo ay nanganganak. Merong mga magulang nakakalungkot dahil lang sa panganganak sa inyo, siya ay namatay. So, ganun po kahirap paglimot sa dinaanan, paghihirap sa panganganak. Masyado ba malakas? Okay. So, minsan, eto na. Nakapaglihin na tayo, mga anak na tayo. Anong ginagawa ng doktor? Ang mga nanay, tatay mo na, anong pihit pa ganyan? Kasi gusto niya na hinihintay nila kung nakapanganak na. At kapag naman tayo nakapanganak na, saan nilalagay yung bata? Saan? Sa ibabaw. Bakit? Kasi mga kapatid, mga magulang, mga nanay, yung pulso ng inyong pulso mo at pulso ng anak mo, iisa. At yung tibok ng puso mo at tibok niya, iisa, di ba? Kaya nasabi, nung kay Jessica Soho, i-shortcut natin. 3 nanay versus isang mayaman na anak, hinahanap niya yung tunay na nanay niya. Ano ba ang tamang nangyari doon? Hindi na DNA. Kahit hindi na sinasabi, alam ng nanay niya na ikaw ang anak ko kasi yung puso niya at puso mo ay magkadugo. Ano tawag doon? Lukson, Lukson ng dugo, di ba? So, ganun talaga tayo mga magulang. Pagkain ng mapapait at iwan ang masasarap at matamis para sa anak, di ba? Ang bata, bago yan lumaki, di ba? Kapag yan ay maliit, namimihi ka ng pagkain, tama ba? May bata bang kumain agad ng gulay? Hindi. So, anong gagawin? Kahit gusto mong masustansya, kukunin mo yan. Tayo kakain. Kasi tayo mga nanay, walang hanggan ang pagmamahal. Kasi gusto natin, bago matulog ang ating anak, busog. Masaya tayo, lalo pag may sakit, tinatanong pa natin yan, di ba? O anong gusto mo natin kainin? Tutay, anong gusto mong kainin? Kapag naman ayaw, tayo magsasacrifice. Pero kapag sila'y busog, masaya tayo, di ba? Okay, next. 10 sunod po, nakikisuyo. Okay, pakikipagpalit ng pwesto sa anak papunta sa tuyo na pwesto. Di ba nung araw, lampin lang, kahit naman ngayon, di ba? Lampin lang ang gamit. Pero di ba pag tayo yung bata, ay alam natin na iyak kasi basa siya. So tayong nanay, kahit anong puyat, kahit gusto natin matulog, sabi nga ni Sister Marjorie, ay umiiyak siya kasi gusto niyang matulog, hindi siya makatulog. Bakit? Kasi yung gusto niya, yung anak niya, ay mapalitan
Umiiyak siya, di ba yung bata, umiiyak siya. At bakit kailangan proteksyonan ng nanay? Tayo ang magsasacrifice kasi ang anak natin, kapag yan ay napuno sa ihip, nagkakaroon ng rashes, di ba? Hindi ba, iyak pa rin na iyak yan, lalong mapapalala. At ang bata, pag hindi natin inayos, nagkakaroon ng sakit, nagkakaroon ng infection. So tayong nanay, natin na tayo ang mag-sacrifice kasi minsan naman sa sobrang pagpapalit. Kapag naman kita pinagtan sa kama or sa banig, mag-aano ka pa, alboroto kasi masisira yung tulog. Gusto naman ng nanay magpahinga, hindi pwede. Kailangan palitan ka. Ganun ang sakripisyo ng isang magulang. Paglilinis ng dumi ng anak. So, ako kasi madirin ako. Nararamdaman ko medyo lumanak sa boses ng anak. Kasi ako, mamalot na ako. Paglilinis ng dumi sa anak. Ako kasi madumihin ako, hindi ako malinis, pero ako ay madiriin. Kasi di ba tayo, yung mga anak natin, hindi naman perfect lagi yung dumi. Sabog-sabog, minsan mabaho, di ba kahit yan ay gatas ng mabaho, di ba? Pero ako kasi, tayong mga nanay, pagpasdan nyo, pakiramdaman nyo, hindi tayo narurumi. Tama ba? Narurumi pa tayo sa anak natin. Kasi yung pagmamahal doon, nakapaloob, habang tayo nililinis natin siya, inaayos natin siya, yung pagmamahal natin, walang ending. Sa pamamagitan niya, nakita natin yung ating anak, natutuwa na tayo. Diba kahit tayo po yan, anong gagawin ko? Tayo ng lampin. Ibababad siya ng lampin. At kung kailan tayo may free time, ang magulang kasi walang pahinga. Diba? Hindi tayo nagpapahinga para sa ating mga anak. Pagpapadede at paglaki sa pagpapalaki ng anak. So, ganun din yun, di ba? Sa ospital, bawal ang gatas na yung tinitimpla, tama ba? Bawal yan. So, minsan, yung mga sutil na nanay, itatago niya yan pag wala yung doktor. Pero, alam niyo ba, kaya gusto ng doktor yan? Kasi yung sustansya ng nanay, ipapasa niya doon sa kanyang anak. Ang nanay, magsasakripisyo. Kahit ang nanay, halimbawa, yung mga talbos o yung malunggay, kahit hindi niya kakainin yan, tinakain, gagawin niya yan para lang magkaroon ng gatas. At maisalin sa ating anak ang mga sustansya. Pag-isip sa tuwing umaalis tayo ng bahay. Alam niyo ako dito, may experience ako. Meron akong mabait na anak. So tuwing gabi-gabi, chine-check ko siya. Pinubusan ko yung pag nakalak, nandun siya sa loob. Isang gabi, minsan, pagpasok ko, may tao naman pala. Kasi may duda akong wala. Nakita ko, hugis tao lang pala. Yung unan, pinagtagpit-tagpi niya, tapos kinumutan niya, hugis tao nga naman. So, nadali ako doon na nagtago pala. So, tayo nanay, di ba? Alupin tayo. So, tawag ako ng tawag. Hindi makarinig. Text ako ng text, hindi makabasa. Pero pag uwi, tanungin mo, walang low. Di ba? Low pa. Pero buksan mo ang cellphone, katawagan si barkada. Sa girlfriend, may oras, pero wala sa ina. Sa boyfriend, may oras, pero wala sa ina. So, ganyan na po yung ating mga bata ngayon. Siyempre tayong nanay, mag-iisip tayo nun Di ba? Kung yung mga ating anak, yung kinakasama o kasama ng ating anak, nandun ba sila sa kabutihan? Yung barkada bang sinamahan nila, ayos? Di ba?
Iisipin natin, mag-aalala tayo. Maaring ikaw, anak. Maaring yung mga anak, tuwa-tuwa sa barkada. Habang yung nanay naman, hirap na hirap ka, iisip. Stress na, asa na kaya yung anak ko? Saan kaya nakapunta? Hindi na makatulog habang kayo ay nagsasaya sa inyong kasama o sa barkada. Yung ina nyo'y walang katulog-tulog. Diba may ganyan ba anak? Meron ba? Meron. Okay, next. Pagdamay sa lahat ng oras. So tayong mga anak, yung connection natin sa ating magulang ay huwag tayong mag-end. Diba? Damayan natin siya sa kalungkutan, hindi kasiyahan. Damayan natin siya sa lahat ng oras. Huwag nating damayan ng dahilan sa pera. May mga anak, meron kasi akong anak. Example ko, pero hindi dahil umarites. No? May anak ako na kapag halik ng halik, kinakabahan na ako. Kasi ang kasunod niya, Ma, may pera ka dyan. O kaya ay, Ma, may extra ka pa dyan. Kaya pag alam ko na, huwag tayong ganun. Kapag tayo yung ating pagdamay sa ating mga magulang, kung sila may problema, palakasin natin sila. Sabihin natin yung mga positive. Mama, Papa, kaya namin yan. Andito lang kaming anak, tutulungan ka namin. Ganyan na. Dapat mga magagandang wika ang sasabihin natin sa ating mga magulang. Huwag natin karon may problema. Damayan natin, huwag natin involve yung ating pera. Next. Paano may pakikita ang paggalang at pagmamahal sa magulang? Alagaan ang ating mga magulang. Ganito po, reverse natin. Noong tayo ay maliit pa, inalagaan din tayo. Anong ginagawa sa atin ng ating mga magulang? Mula simula, gabay, habang tayo gumagapang, tinitingnan niya tayo, kailangan, pag tayo ay medyo malikot na, kasi sa amin, merong nakalunok ng piso, so, kooperahan. Kasi ang nanay minsan sobrang pagod na, lalo mag-isa lang siya. Habang lumalaki kayo, ginagabayan kayo. Yung nanay nyo, pag nasa grade school na, pumapasok na rin, di ba? Tama? Pumapasok rin tayo. Minsan yung oras natin, inilaan natin dyan. Diyan tayo maghapon hanggang sila ay kaya nang gumabay, kaya nang sumakay, kaya na nila umuwi. Pero nandun pa rin yung laging pangaral ng isang ina. Hindi yan matatapos ang pagmamahal ng ating ina. Paanong paraan pa? Patunayan ko na ang pagmamahal ng ina sa anak hindi matapos. Meron na siya, graduate na siya. Nakagraduate na siya sa pag-aalaga sa inyo. Pero anong kasunod? Apo naman ang naalagaan. Tama ba? Apo naman, ipapasa sa inyo. Uugot-ugot na. Pero pag-aalagain pa kayo, graduate na siya sa kanyang anak. Pero ayan ang kasunod, mag-aalaga pa rin. Walang katapusan na pagmamahal ng isang magulang sa anak. Makinig sa payo ng magulang at huwag maging rebelde. Sinong rebelde dito? Siyempre wala. Diba? Mga tumaas na kamay. So, napakabait natin. Kapag tayo, makinig tayo ng payo. Bakit? Magulang versus anak. Ibig sabihin, ang magulang mas matanda sa anak. Tama? So, ang magulang, maraming experience. Diba? Maraming karanasan yan kaysa tayong anak. Walang magulang na nagpayo ng masama. Lahat ng payo ng magulang ay puro kabutihan. Hindi sasabihin nyo, anak, wala tayong makain. Punta ka nga doon, pag nakaw ka sa kapitbahay. No!
magulang na gagawin yan para sa isang anak. Lahat ng iniisip ng magulang ay puro sa kabutihan ng isang anak. Ipakita ang kalungkutan kung sila ay may sakit na magluksa sa kanilang kamatayan. So tayo bilang isang anak, hindi naman perfect ang buhay. Mayaman, mahirap, nagkakaroon din ng lungkot. Nagkakaroon ng lungkot ang magulang natin ang buhay. Lalo na pag naiisip nila, tumatanda na sila. Nalulungkot sila kapag alam nila na nabibilang na ang kanilang oras dito sa mundo. So, tayo makidalamhati sa kanila. Lagi natin, bigyan, palakasin natin sila, puntahan natin sila, ipakita natin sa kanila yung lungkot natin. Hindi yung tayo pa ang pinagmumulan na tayo, huwag natin baliwalain ang ating mga anak, mga magulang, sa kanila sa kamatayan. Ngayon kasi, ba na yung panahon? Sinong gustong namatay may video okay, taas ang kamay. Sino may gusto na masaya? Ako kasi ayaw ko. Tayong lahat may iba-ibang pananaw. Mayroon man tayong kantahan sana related dun sa patay, no? Kasi alam nyo, kaya nga yun ay patay. Minsan nga yung ating mga kapatid, uuwi pa para lang mapuntahan yung last na tanaw sa ating patay. Ang ating mga taga-province, pupunta yan para lang makita sa patay. Pero anong nadadatnan? Number 1 pa, ang member ng family kumakanta, ang sasaya. Ano ba ang ibig sabihin ng kamatayan? Huling tagpo, huling kita. Nandun yung dalamhati natin para tayo masaya kapag tayo ay may video ganyan. Sa akin lang po opinion, ha? Hindi ko po alam yung iba kung anong ibig sabihin. Pero ako, kung ako'y mamamatay, wag naman sana nagpatapatapa ng konti ang aking apo. Wag naman sana, ayoko po ng video, okay? Sino po bang gusto namatay ng saya pa yung pamilya? Eh kung ako yung nasa kabaong, babangon ako, babaturan ko kayo. Sa totoo lang po. Okay? Ang limang uri ng hindi mabuting anak. Ito ay ang mga anak na pabaya sa pag-aalaga ng magulang. Tamad. Sino yung tamad dito? Yung asa na lang sa nanay. Ay, wala. Very good talaga. Walang tamad, no? Ang isang taong tamad, may mga magagandang salita yan. Ano? Sandali po. Ano pa? Wait lang. Ay, pareho pala yun. Ano pa? Andyan na po. Di pa ako tapos mag-MLA. Utos ng utos naman to. O, may ganyan kapastos talagang anak. Di ba? Hindi nasunod. Pero sabihin mo, bumili ka na doon. Iyon na sa pig. Ako, ang bilis. Ang bilis. Basta ganun ang topic nyo. Pero yung utusan nyo na walang ganon, napaka-tamad talaga. Ang taong tamad, bato-bato sa langit, ang matamaan, magalit, huwag pala, ay late gumising. Oras na, tulog pa. Nagtapo na ang Panginoon Diyos na lahat ng blessing. Tulog pa rin. Binatawa. Tulog pa rin. Hindi na nasampot. Kasi maaga pa, tinapo na ng Panginoon yung blessing. Hindi na nasalo. Kasi humahago. Nandun pa sa kunan. Puyat kaka-ML. Puyat kaka-text kay boyfriend. Puyat kaka-text sa girlfriend. Ganon ang taong mga tamad. Pero pag naamoy, ang luto ni nanay, ang bilis bumangon. Andiyan na agad. Hindi mo na tatawagin. Yan yung mga taong tamad. At yung mga taong tamad, pabigat sa pamilya. Kahit kailan,
hindi ka aasenso. Kahit kailan, hindi ka yayaman. Hindi ka man yumaman. Pero, ultimo magiging nililigawan mo, ayoko nga dyan. Ayan si ano, tamad dyan, hindi kita pinukuha na. Sabi niya, ayun si ano, tamad dyan, ayoko nga dyan. Wala akong future dyan, wala akong buhay. Gusto ba natin ganon? Diba? Pero pag masipag, sabi, ultimo magiging biyanan mo, uy, yan ang hindi masawa. Ang sipag-sipag ko, walang tingin, maganda ang future dyan. Pero pag tamad, ayoko nga dyan. Huwag mong dadalhin dito, ha? Huwag mong papakita sa akin yan. Humanap ka ng iba. Kunwari lang, gawa ka ng paraan. Ayoko dyan. Palitang tamad yan, eh. Diba? Gusto ba natin yun? Okay? Next. Palainom at palalasugan. Mabisyo. Meron ba dito nagiinom? Ha? Meron ba? Wala? Meron ba nagiinom? Ha? Meron? Palasugan. Ano yung wala pa ka natin. Mauna ako sa'yo eh. Anong kita? Tandaan mo. Tagasaan ka? Angeles? Hindi na. Layo-layo mo. Ayo, mahal sa akin. Mahal ang gas ngayon. Yahan ko na kung nag-iinom ka hindi. Si Lord ang makakakita sa'yo. So, kahit man ako, ang daming girls, aamin pa ako, dito ba, imposible. Mga lalaki, naniniwala ba kayo? Walang babaeng nag-inom? Oo. Totoo ba, mga babae? So, hindi po magandang bisyo yan. Una, sinisira nyo ang Panginoon. Sabi ni Master Jennifer, binigyan tayo. Hindi natin alam yung inom-inom na yan. Sabi ni Master Jennifer kanina, binigyan tayo ng kompleto ng Diyos. Huwag natin sirain. Huwag natin tungisan yung bigay niya kasi ang mangyayari niyan, magkakasakit tayo. Hindi naman lagi. Uminom ka ngayon, bukas pa magkakasakit ka. At masarap tingin ko sa akin. Ay, alam mo itong topic na ito, paiyakan. Pero bakit nangyari patawanan? Ha? So, buti nga, pray ako, Lord, pag mo akong prayer kayo, mawawala ako sa topic na ito. Hindi ko maintindihan baka kung ano man ang sinabi ko. Salamat sa Panginoon, ginabayan ako. Diba? Sino bang gustong umiyak? Wala. So talaga, gawa na lang muna tayo. Mamaya tayo mag-iyakan. Huwag sana ako madala. So, sunod ay walang pakailan sa magulang. Baka pwede naman kayong pumasa. Malay na ako eh. Number 3. Walang pakailan sa magulang at puro asawa at anak lamang ang inaalagaan. Sino dito ang may manugang na? Marami. Sino dito yung nakapag-asawa na? Lalaki, paano gusto nyo? Pinata pa kayo, di na, di ba? Patingin mo naman, hindi. Sino dito ang may asawa na? Alis, sila pinata. Tandaan nyo, lahat sila pinata. Okay? Walang pakialam sa magulang at puro asawa, anak lamang. Totoo naman yan. Alam mo, nakakalungkot. Ayan pa ako. Teka lang ha. Kasi pag ako umiyak, yung pangit ng mukha mo, lalo pangit. Teka lang ha. Sandali lang, sabi ng master ko, nakabantay pa, master ko. Kanina, tuwan-tuwan na ako. Wala si master, bigla nung magsalita ko, dumating. Anong tawag ito? Yung mga nag-asawa na. Sandali lang. Naubos na gusto. Yung mga nakapag-asawa na. Minsan, yung magulang pupunta sa inyo. Kasi wala na silang nakasi. Naubos na. Matanda na sila. Nung nagtrabaho sila,
sa tunay na buhay mo. So kayo, bilang anak, huwag kayong madamot sa inyong magulang. Kasi kung hindi dahil sa magulang nyo, hindi kayo nakatapos. Tandaan nyo, na-stroke yung magulang nyo. Kasi gawa ng hirap. Gawa ng lagi niyang iniisip ang future nyo. Noon naman kayong maayos na. Yung kayong maganda ng kinalalagyan nyo. Nasaan kayo? Sobrang lamang nyo. Pupunta yung magulang nyo. Ang gagawin nyo. Hihiram yung magulang nyo. Babayaran nyo pa. Hihiram yung magulang nyo. Patago sa asawa nyo. Kasi ayaw nyo mag-away kayo. At ikaw namang manugang na madamot ka. Hindi po tama yan. Kung hindi isipin mo, kung hindi sa magulang ng asawa mo, wala ka. Walang-wala kayo. Tingnan nyo rin yung pinagmulan. Kasi may mga totoong tao, madamot sila. Pagkain, dadamutan mo nung maliit. Nung maliit ka, di ba? Teka lang, sorry, lagi doon. Nung maliit ka, di ba lahat ng masasarap na pagkain, ibinigay sa'yo, aral ka, pero this time, anong ginawa mo? Anong nangyari sa inyo? Konting bagay lang. Tinitingnan mo yung asawa mo. Ayaw mo magkagalit kayo ng asawa mo. Mas mahal mo pa yung asawa mo kaysa tunay na magulang. Tandaan nyo, ang magulang, iisa lamang yan. Makakahanap ka ng maraming asawa, pero hindi ko sinabi magpalit-palit po kayo, ha? Kakahanap ka ng maraming asawa, maraming boyfriend, maraming girlfriend. Pero kapag ang nanay nyo, kapag ang magulang nyo nawala, hindi nyo na yan maibabalik kahit kailan. Kaya mahalin natin ang ating mga magulang. Sunod po. Sige, kayo naman po. Okay? Maging sanhi. Sanhi sa nalilay ang mag-alala ng gusto ang magulang sa pamamagitan na maggamit ng nagbabawal na gamot at mga kauri nito. Naku, kapag may ganitong problema sa pamilya, ramdam ng buong angkan buong pamilya. Ramdam yung hirap, ramdam yung sakit, ubos yung pera, stress ang magulang, laging kabog-kabog ang puso ng magulang, hindi na makatulog yung magulang. May mga time na may mga ganitong bata, pati magulang nawawala na rin sa sarili. Iniisip ng magulang kung bakit nagkaganito, maayos namang pinalaki. Kasi yung ganitong sitwasyon, yung ganito pong isang ganitong uri ng bisyo, kapakasalot ko. Napakahirap po kung may ganitong bisyo. Halos malupa, halos sa pag-isip ng magulang, hindi niya alam kung saan pupunta. Kung bakit nagkaganito yung kanyang anak. Maganda naman pinalaki, kaya tayo huwag na po tayong mag-attempt sa mga ganitong paraan. Kasi hindi naman natin alam yung kalalagyan natin someday. Kasi hindi naman natin alam, hindi lahat ng pagkakataon absurdo tayo. Hindi lahat ng pagkakataon makakaiwas tayo. Ang daming mga ganitong eksena na maaga nawala yung may bisyo na ganito. Sunod, pagiging pasag-ulero o pasag-ulo. Tayo, mga macho tayo Hindi na natin kailangan ipakita sa atin na tayo ay siga-siga, di ba? Alam niyo yung ganitong bata, lalo na sa grade school, sikat ang magulang. Bakit sikat? Sikat sa patawag na principal. Talagang favorite ko lang siya, pasensya na. Sikat, patawag siya ng principal. Naging
Basta, so si nanay, kakahiya, ugot-ugot kanya, nakakaya. Di bali kung may dalang sasabit eh. Ay, ayan ang tandon. Ito nga yung anak. Napakabasa kulero. Itong anak ko nananahimik, sinuntok niya. Nandun yung kahihiyan. Kakahiya natin na nanay, di ba? Hindi tayo proud, nakakahiya. Yung mga tao dyan sa lansangan, yung mga tao na kapitbahay natin, pinag-uusapan tayo. Uy, yung anak mo yan, kasi yung basag na naman, nakala niya, siga-siga siya. At malapit to sa disgrasya. Kasi kapag kayo ay basag-ulero, walang kaibigan. Kasi natatakot yung kaibigan mo eh. Natatakot sa iyo eh. Kasi pagkakasama mo lagi ito, ang hanap mo lagi ay gulo. So maganda ba ang attitude yun? Hindi. Sabi niya, paborito ko, tinanong siya lang sumagot. Next. Apat karanas. Okay, pinakamababa ng taas, maibigay ang pangangailangan ng magulang pagkain. Tama ba yun? Kapag tayo ay matanda na, ang mga magulang natin ay matanda na, tayo may lakas. Tayo halimbawa ay pinalad, hindi man tayo pinalad. Pero, nandiyan na kaya natin suportahan. Suportahan ang pagkain, lalo na pag may sakit. Hindi naman sinabi ng doktor sa atin Brad, dala mo yung nanay mo, may sakit, o kaya yung mga, iyong mga ibang kamag-anak. Dala niyo yung nanay niyo. May sakit, bigyan niyo ng pagkain. Yung lechon agad at saka soft drinks. May nagpayo ba doktor ganyan? Wala. Gulay ang masustansya, pagkain para sa ating mga magulang. Pero, minsan mga kapatid, kapag tayo may magulang pa naman, alam natin walang trabaho. Hindi lang yun makainig sa atin eh. Totoo ba? Totoo ba mga nanay? Nandiyan na pa po kayo? Okay, nananawagan po. Baka po natutulog na. Kasi ano po, yung pong mga nanay, minsan hindi na makahingi sa inyo. Nandun ka rin kami nahihiyarin. Minsan di ba tama? Nahihiyarin kami. Kayo na po ang mag-usang magbigay. Kasi ang mga nanay, may pangangailangan din mga tatay. At puro ako nanay. Ang mga tatay, nangangailangan din yan. Ngayon wala na silang trabaho. Baka naman kagasunod na ng pension Kaya ka lagi sa bahay niya Inaabangan mo yung date ng pagkuha ng pension niya. Huwag na po. Tulungan natin sila kasi sila ay may mga iba't ibang pangangailangan din. Kung kailangan na tayo yung mga material na pangangailangan, di ba? Minsan, nagbabalitaan niyo ba? Nag-slide sa kwarto, nag-slide sa patay, nag-slide sa, sa pabaligo. Tayo, tingnan po natin yung ating mga magulang. Huwag po natin pabayaan. Tingnan natin yung pangangailangan sa tahanan nila. Baka may sira-sira na yan sa kanilang kwarto at maging sanhi ng kanilang karamdaman o madisgrasya. Tayo na po gumawa. Malaki na tayo Tandaan natin. Baliktarin natin yung sitwasyon. Next. Mataas ng taas, mahikayat ang mga magulang na tumanggap ng grade down. So, kayo ba naniniwala sa grade down? Sino naniniwala? Taas ang kamay. Kukunti lang. Kukunti pang naniniwala. Grade down the way to heaven. Diba? Ibig sabihin, tayo nandito. Naka-receive tayo ng grade down. Ngayon tayo may mga magulang. Tayo mga anak, may magulang. Meron pa rin tayong magulang. Dahil hindi po, ang pinakamahalagang bagay ay madala natin. Kasi diba, pansamantala lamang ang buhay natin sa mundo. Tayo na-save na tayo ang kaluluwa natin. Kulang na lang sa atin ay maglinang. Pero tayo ay nakatanggap. Kung mahal natin ang ating mga magulang, mga kapatid, isang bagay, isang uri ng pinakamagandang igagawa natin, ipagagawa natin sa ating mga magulang,
ang mas-save din ang kanilang kaluluwa. Para pagdating ng araw, dahil hirap lang ang ating buhay dito, pagdating ng araw, sila rin ay maganda ang pupuntahan. Kasama rin natin sila. Kasama rin natin sa pagkilinan. Alam natin na ang breakdown ay ang way to heaven. Pinakamataas na ang taas ang magulang ni Pusi si Pusa para sa kanyang mga magulang, napakalaking karangalan ang magkaroon ng isang anak na puro kabutihan ang ginawa at mapalaganap ang dakilan daw sa mundo. Yan, tingnan niyo po, no? Sabi niya, diba, tumulan tayo kay Pusi si Pusa na yung kanyang anak ay puro kabutihan ang ginagawa. Diba? Napakapalad po ng may anak na may mabuting puso, may mabuting kalooban, may masayang pag-iisip, may maayos na kapakanan sa magulang, hindi lang sarili niya ang iniintindi. Gumaya po tayo sa kay Puso si Pusa na mayroon siya, ang kanyang magulang ay ipinagmamalaki siya. Maganda po tayo na tayo po ay ipagmalaki ng ating mga magulang. Next po. So, tapos na. So, mga kapatid, parang hindi ko nabanggit yung mithiin. Mga kapatid,